Wanted, Sweetheart. Wanted. Kumusta po kayo, sir? Nasa Macau po, sir. Macau. Macau. Sa Pinas, taga saan po kayo sa Pinas? Tarlac po. Tarlac? Opo. Ilocana? Ilocana, Kapampangan. Si kayo po, sir, taga saan? Hantagin na daywa nga rot, met. Saan po kayo, sir? Tabuk, Kalinga. Apayaw. Kalinga, Apayaw. Kalinga, Apayaw po? Okay. Malayo. Saan ka sa Tarlac? Sa Santa Ignacia po, sir. Between Camiling and Tarlac. Bago mag-Camiling, yan. Kamiling. Dati diyan kasi sa Kamiling, yung kapatid ko noon. Kamiling, Tarlac ba yun? Kamiling. Ilang taon na po, sir? Ayun. Meron po pero 23 years na pong hiwalay. Tapos yung aking asawa ay meron ng sariling pamilya. May anak? Wala po. Kasi before po and after nang kinasal po kami, nagpunta po ako sa Taiwan. Galing ka rin dito? Yeah. Sa sa Hualien. And then sa Taoyuan. Electronics po ako sa Taoyuan. Ba't di ka nagtuloy-tuloy dito nagtrabaho? Kasi po at that time, 2004, yan po yung kasagsagan ng yung shutdown ng mga kumpanya. Company. Po. Kasama po yung kumpanya namin na na shutdown, so napauwi kami. Gano'n. Kaya mahirap po yung nangyari. Kasi, ang nangyari po, sir, nung umuwi na, siyempre nag-stay sa Pilipinas, and then, na-standby ng ilang taon, tapos nag-apply ulit ako sa Macau, napeke din ako sa Macau, nagbayad kami ng magit kulang-kulang 100,000. Yun. Pero, nakapunta ako sa Macau. Kasi ang naging ko po, sir, kumbaga pambato ko dito yung marunong akong mag-Chinese. Mandarin. May experience ka na sa pagsasalita. Opo. Kayo po, sir, ilang taon na dyan sa Macau? Ay, sa Taiwan pala. Na rin ako, nung una, 6 years. Wow. Tapos, umuwi ako. Dahil pinauwi ako ng asawa ko noon. Umuwi ako. Dahil nasa Canada yung asawa ko noon . On process na yung papers namin noon. Kaya sabi niya, umuwi ka na para maikwan yung visa. Maiayos yung mga papel. Pero nung pag-uwi ko, sadyang wala siguro talagang walang tao na makapunta doon dahil wala pang 1 buwan ako sa Pinas na kumatos siya. Nakumatos. Wala na. Hindi na nakakuha yung mga papel namin. Kaya ang ginawa ko na lang na pinasikaso ko lahat. Pumunta ko sa lahat ng mga sangay ng mga pwedeng lapitan. Noon, ninapitan ko. Pumunta pa kami ng Malacanang sa lahat ng mga pwedeng lapitan para mapauwi. 1 buwan lang siya doon, sir, sa Canada that time. 1 buwan lang. Matagal na siya, DJ doon. Na permanent na siya. Okay. Kaya ngayon, inasikaso lang yung mga papers namin, yung mga para makapunta rin sana doon. So, talagang hanggang doon siguro, ganun ang nangyari.
Sa awa ng Diyos, nakumatos siya ng August, umuwi ako ng June. Last week ata ng July noon, nakumatos siya. Tapos, ng December, nanumbalik yung Memory. Yung pag-iisip niya, inuwi siya ng natin doon, yung embassy. Nagtulong sila doon, inuwi. Wala pa akong kalam-alam noon, nagpapakain ako ng baboy. Tinawagan ako, nasa probinsya. So, nagkita na lang kami ng hospital doon sa amin, doon siya diniretso. Nagtagal din siya, sa awa ng Diyos, halos may 3 taon din siguro na inalagaan ko siya. 3 years. Tapos, yun, namatay. Ganun po talaga. Siyempre, hindi naman natin po hawak talagang buhay natin. Ngayon po, ilang taon na po kayo dyan sa Taiwan? Sa ngayon, magwa 1 year. 1 year ko nung November. Last November lang. Okay. Dito naman po sa Macau, 18 years na po ako dito sa Macau. 18 years. Tagal na. Opo, pero wala kang nakita dyan sa Macau? Marami pong nandiligaw, pero siyempre may mga asawa naman. So, ang gusto ko yung forever, yung kumbaga walang kaagaw, walang nasasaktan, walang nasasagatan. Yun po ang gusto ko. Ako, inalaw naman na ako ng aking ex na mag-asawa na kasi may asawa na siya, gano'n. So, ang sa akin, kaya naman ako sumali dito kasi gusto kong malay mo makahanap ako ng makasama habang buhay kasi umiidad na ako tayo, 51 na po ako. 51. 54 ako. Okay. 54. Ako na magsasabi. Alam mong tatanungin mo rin, may 3 akong anak. May sariling pamilya. Ang bunso ko, babae. 2 lalaki, yung panganay, tapos bunso, babae. Yung panganay ko naman, may sariling pamilya na rin. Post driver. Yung pangalawa, nagtatrabaho ng government din. Yung pangatlo, graduate lang ng yung sa rin. Dati kasi kumuha ng nursing. 1 year, mag-graduate na siya. Kaso, hindi naman natin hawak yung kapalaran niya. Nabuntis siya ng boyfriend niya. Yun, hindi siya natuloy. So, nag-ship na naman siya ng yung nagkukan sa CT scan, yung sa hospital. Yun ang radio Radtech. Radtech. Yan. Katatapos rin lang niya. At least po kayo natapos na yung mga achievement nyo sa buhay, unang-una yung mga anak. So, ano po ba ang plano nyo? Mabuti sir, nakabalik po kayo ng Taiwan, no? Nasa 50 ilang taon na kayo. Bumalik kayo sa dati nyong employer? Opo, sir. Dito sa dati kong employer, kinontak niya kasi ako na-contact niya ako, tapos nagkwentuhan kami. Sinabi ko sa kanya na namatay na yung asawa ko. Sabi niya, gusto mo bang bumalik dito? Sabi niya. Sabi ko naman, wala naman akong pan sa Pinas, bumalik na lang ako dito kahit ayaw ng mga anak ko. Yun. Kaya nandito ako ngayon. Hindi maganda rin po kasi ngayon bumalik kayo. Bakit? Kasi po, nalilibang kayo. Pag yung ganun pong kalagayan nyo before, kumbaga, malilibang kayo pag may ginagawa po kayo. Pag sa Pilipinas po, okay naman. Kasi nakapag-aral na yung mga anak nyo. Pero, yun nga, yung wala kayong kasama sa bahay na asawa, ganun. Yun po ang medyo malungkot. Ganun. Talagang lang talaga na ginusto ko na lang
bumalik dito para naman yung sabi mo nga, malilibang, di ba? Yes. Makakalimutan yung mga nangyari. Yun. Kaya, kanina naman, matagal ko na, nanonood lang ako ng mga programa ni DJ. Yung mga... Ako rin, matagal na. Ako nga matagal na, natatawa pa nga ako nung kahapon ba yun? Nung naglilinis ako sa likod ng bahay ni Amo eh. Merong dalawa eh. Taga Ilocos yung babae, taga Mindanao yung lalaki. Ewan ko, baka magkakatuluyan yun kagad eh. Dahil uwi ako, sabi nung babae, pagpapakasalan mo na ako, sabi niya eh. Ito naman yung lalaki. Matagal na akong nanonood, nakikinig pagpan sa programa ni DJ. Kanina, wala naman akong kasi straight ako. Nag-off kasi yung security dito. Pag nag-off kasi yon, ako ang kumukuha ng oras niya. Oo. Ako ang kumukuha ng oras niya. Pero ang trabaho ko dito kasi, madam, yung gardener. Okay. Magandang ano po yan, trabaho. Magaan. Tsaka makakalibang. Magaan ba yun? Ang hirap kaya ng gardener dito. Mahirap. Pero sa Taiwan po before, nung caretaker ako, nag-alaga ako ng matanda. Tapos, nagbubukid ako. May mga alaga kong pato, mga ganon. So, nalilibang ako. Tapos, nagtatanim kami ng mga bawang, yung kasi amo ko may farm. So, may farm siya. Yeah. So, that time po, masaya naman ang buhay ko dyan, nung first time ko dyan. Then, nung pagbalik ko sa Pilipinas, dahil na-finish contract na ako, yun, ang aking ex naman ay meron ng kinakasama. Siyempre, sabihin nating malungkot kasi nasa dulo ako ng Taiwan, second na dulo ng Taiwan, Hualien. So, ibig sabihin, malapit na sa sa Pilipinas, kumbaga yung irinig mo na yung kilaok ng manok, kumbaga. Malungkot. Hindi ka nakahanap dito ng nakasama mo? Hindi po, kasi ako yung tao na, yung bang gusto ko pag makahanap ako, yung bang pang matagalan, yung pang lifetime, gano'n. Kasi mahirap po yung, masabi ko lang, pag ikaw ang nakipagrelasyon talaga, kailangan maging wise ka din. Siyempre, ang Taiwan, mas maraming babae kaysa lalaki. Yan ang pagkaalam ko po. Kasi saka alam ko ang kwento dito sa Taiwan, talagang totoo yung mga dito kasi nagtagal nga rin ako dito. Tapos yung asawa ko kasi, before napunta ng Canada, dito kaming dalawa sa Taiwan. Caretaker, parehas. Nag-alaga siya ng matanda, tapos nag-apply ng agency papunta ng Canada. Sa awa ng Diyos, na-blessan naman yung pag-apply niya. Kaso lang, hindi na-blessan yung talagang may kapalaran ng bawat tao eh. May apo na po ba kayo? May apo na po kayo? Meron. Dalawa. Yung isa, grade 2, tapos yung isa, yung anak ng bunso ko. Yung pangalawa, wala pang anak. Ilan pong taon ang kontrata niyo dyan ngayon? 3 years. 3 years ang... 3 years ang contract ko, pero baka by this coming year kasi, baka uwi na ako eh. By this coming year. Kasi pinapauwi kasi ako ng mama ko dahil may kunting problema na ayusin tungkol sa kanya naman. Kasi byuda na rin yung nanay ko, matanda na, 79. Buti pa kayo, swerte kayo, may nanay pa kayo, may magulang pa kayo. Ako, wala na talaga. So, mga kapatid ko, 8 kami, pang-3 ako sa panganay. Tapos sila, lahat. Ikaw ang panganay? Hindi, pang-3 po ako sa panganay. 8 kami. 8? Marami Masipag yung tatay mo. Po. Masipag ang tatay. Oo, masipag. Kaya, pero siyempre, ang mga kapatid ko,
may mga sarili na rin. Ako na lang talaga ang ano. Kaya naisip ko na sana, sabi ko sa ano ko dito, kay DJ, pagsali, makahanap ako na yung totoo kasi mahirap po yung magkukunwari ka, sayang ang panahon. Siyempre So, para sa akin, sa edad ko 51, ang inaano ko na lang doon yung companionship. Yun na lang po. Siyempre, tumatanda na tayo Marami ko dito, kaya lang napakahirap. Yung may nasasagasaan ka, nasasaktan ka. So, sa akin, hinintay ko na ganito, magaganito na lang. Tama. Ang edad. Siyempre, kayo po ba, ano po ba ang plano nyo sa buhay? Siyempre, sa ngayon, kaya nga ako, kasi magwa-1 year na ako dito, tapos hanggang ganito na nga lang yung buhay na iniisip ko, nagkahanap. Tapos, siyempre, parang hinanap ko rin yung parang may makakasama pa rin ba kung may pwede. Di ba? Kung sabi nga, habang may magkakagusto pa o may mas kikitang magkakagusto sa akin, ganun, magmamahal pa rin ng isang katulad ko. Di? Bakit hindi? Di ba? Kaya sabi ko, subukan ko nga makipag-join kay DJ ako. Kaya nag-text ako kanina, hanapan ako ng makakaibigan at makakasama. Kanina lang ako nagkakan kay DJ pero nanonood ako. Nanonood din po ako. Kaya nga lang, ang kinulit ko si Ma'am Pearly. Sabi ko, Ma'am Pearly, pwede ho ba nga isali niyo? First time ko po talaga nakasali. Pero matagal kong nanonood. Nasa Taiwan pa po si DJ Gel noon. Nanonood na ako. May, so marami siyang natutulungan. Kausap ka pa kanina, security guard ba ata yun? Hindi ko alam po yung kasi naging dalawa yung kausap ko. Hindi ko alam kung paano nila ikinito. Parang tatlong DJ. May error po si manager eh. Dapat po kasi yun pong makakausap mo, ma'am, nga lang hindi daw available, tapos pumasok pala siya, no? Available na naman daw. Kaya nagtatlo kayo kanina, pati ako nagulat, no? Okay. Ay, pinamili ka siguro ni DJ. Ay, no, I'm not. Hindi po, si DJ at saka yung Pearly po talaga ang nag-ano ng makakausap. Wala pong, ay, ganito, ay gano'n. Kumbaga sila po ang kumukuha ng partner or yung ka-compatible ng edad mo, gano'n. Eh, talagang ganyan. Siyempre, hindi natin makukuha ng tao. Siyempre, bawat isa sa atin, sa pakikipag-join sa programa ni DJ Gel, talagang isa lang ang plano natin, yung makahanap rin ng makakaibigan, makakasama, mamahalin. Marami po siyang natutulungan, sir. Marami pong natutulungan si DJ, sir. Yung mga nalulungkot, napapasaya niya sa ganung way. Eh, talagang yun nga ang kung ni DJ, na talagang yung mga nalulungkot, katulad natin, pinapasaya, ganon. Opo. Kaya sabi ko, maganda rin. Siswerte nun ako, isa rin ako sa mapapasaya ni DJ kung halimbawa man lang na magiging mapalad ang ano po bang gandang magiging kapalaran ko sa iyo. Ano po bang hanap niyo sa isang babae? Ako na po nagtanong para maging masaya naman yung ating viewers. Sa akin lang, wala naman akong hinahanap na kagandahan o ano, bastang lang, yung tanggap ako, mamahalin pa, ganon, tulad rin ng pagmamahal ay pagkakalob ko. Ano po Rick, Rick. Ako po kasi, yung Abby, pangalan ko po, pinangalan po sa akin sa ilalim ng punong kahoy yan. Kasi sakitin po ako nung bata daw ako. Ngayon, ang tunay kong pangalan is Grace. Blessing. Grace. Parang magandang programa ni Iko ngayon ni DJ. Kasi kahapon, Blessing. Grace din ata yung
kwan niya, panauhin niya kahapon, yung taga Ilocos. Parang Grace din natin. Kaya sabi ko, Grasya. Ma'am Pearly. Grasya kung magkatuluyan kayo, sir, ang dalawa. Disgrasya kung hindi kayo magkatuluyan. Sana eh. Yung dalawa na yun, nag-glace yung ko, kinukuha pang ninong si DJ eh. Wow. Malay niyo po, sir. Parehas po tayong Ilocano. Then, kung halimbawa man na may magandang patutunguhan itong ating pag-uusap, hindi natin nasabi na si DJ. Talagang may magandang patutunguhan kung Opo, nasa atin po yun. Siyempre, yun nga, kung ano yung gusto niyo sa isang babae na makasama, nabanggit niyo na po. Ako naman, sa akin, wala po akong ibang hinahanap kasi kumbaga napakasipag kong tao. Hindi ako magtatagal sa isang bansa na kung hindi ako masipag, wala naman akong pinag-aaral. Wala naman akong sinusustentuhan. So, ang ginagawa ko po, ipon ng ipon, malay niyo po kung edad na ako at hindi na ako makapagtrabaho at hindi man ako maswertihan, gano'n, na magkaroon ng kasama sa buhay, ang mga pamangkin ko ang mag-alaga sa akin, gano'n. Siyempre may pera ka po, di po ba? Siyempre pera ang hanap ng mga fan para yung mga single kasi, siyempre wala ka namang pamilya. Yung mga pamangkin, kapatid, gano'n. Pero sa akin kasi, pag uwi ako ng Pinas, magbubukid. Ay, maganda yung magbubukid. Kasi pag walang magbubukid, wala tayong bigas na kakainin. Bukid ang trabaho ko. Talagang yun lang, mag-alaga ng baboy, gano'n. Pero yun ang trabaho ko kasi hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Parehas po, hindi po nakatapos ng kolehiyo kasi sa hirap ng buhay. Ako naman po, negosyante. Minsan po dito sa ibang bansa, minsan nagtitinda ako ng mga alahas, ganyan. Konti-konti, kumbaga. Kailan ka uwi ng kwan? Kailan ka uwi ng Pinas? Sa Enero po. This year? This coming year. This year, this coming year, January. Aga naman. Hindi po kasi, pauwi naman po ako kasi meron lang akong ayos na mga dokumento, ganun. Pero kakauwi ko lang po last July. Itong taon na to, July, umuwi po ako tapos bumalik ako. Kasi ang aking dito sa Macau, kada taon, continuous yan. Continuous kada taon na nagre-renew kami, ganun. Baka pwedeng paki-adjust mo at magkikita naman tayo, mag-meet sa Pinas. Ako po, sir, anytime pwede akong umuwi kasi napakalapit. Di ba napakalapit? Wala pang 2 oras. Di ba, DJ? Parang Taiwan hanggang sa Pilipinas, wala pang 2 oras sa Manila ka na. Ganon din po dito. 1 hour and 59 minutes na sa Pilipinas. Ilang years ka na dyan, madam? 18 po. 18 years ka na sa Macau? Yes, pero nagbabakasyon po ako. Nag-start po ako ng 2006. 17 years. Mag-18 years. Card holder ka na? No. Kasi po dito sa amin, hindi po wala pong dito residency, yung 18 below. Ang magkaroon po ng residency dito yung 30 years na ganun. Nagmula po sila yung residency nila dito is 1986. Yan. Hindi ko po nabutan. Kasi yung card holder na rin sila eh. Maliban na mga alam ko ng Macau. No po. Hindi, mga ko naman sila eh. Ewan ko lang ha. Ganun po ang nila dito. Kasi kung nagbabago-bago. Kaya maraming pumupunta rin dyan sa Macau dahil pag nakakuan na raw yun ang bali-balita ko lang. Nagka-card na sila, yun na nga, pwede silang uwi, pwedeng pabalik na naman, uwi, balik, gano'n. Kung ako po tatanungin sa tagal ko po dito, yung mga prosesong ganyan, may konti po akong alam, sir. So, sabi ko lang, yung sa taon ko na ito, hindi pwede po kaming maging gano'n na residency kasi bata. Gano'n. Pero,
Siyempre, ang kwan namin dito, trabaho, ganyan. Maraming casino dito. Ganun. Ito yung tinatawag na Anong Little mo Las sa Vegas. kwan? Anong pangalan mo sa Messenger? Dito. O kung paano ka makokontak? Sabihin niyo po kay DJ kung paano po niya tayo i-connect. Ganun. Kasi siya po nakakaalam. DJ! Hindi, DJ. tayong dalawa na lang mag-uusap ba? Hindi Okay, naman pero pwede. ibig sabihin, siya po yung may alam ng messenger natin, di ba? Messenger po, FB. Siya po may alam. Siya po ay magkukontak or kung niyo po yung pangalan ko sa FB and then i-add niyo po ako or ibigay niyo po mamaya yung pangalan niyo sa FB. Yan. Yan, kaya nga, Rick Diwedo ang kwan ko sa FB. Wala kang okay po. makikitang mga friends ko doon kasi ang mga kwan ko lang doon, yung mga anak ko, yung manugang ko ba, ganon. O malay niyo po, balang araw, kung kailan kayo uwi, kung available naman po ako, pwede po akong umuwi. Kasi malapit lang. Oo, alam ko malapit lang naman ang kwan. Kung dito po kayo or ano ba ang plano nyo, gano'n. Ano po ba ang plano nyo talaga? Siyempre, kung direct to deposit na lang naman na tayo Oo. Kasi yung mga iba nga ganun ganun rin ang mapupuntahan. Kaya gusto ko sana kung may pagkakataon mag-meet tayo. Kasi sige lang po. uwi ako by this coming year din pero hindi January. Yun. Kasi may mga by siguro April or May, mga ganyan. Pwede po. Siyempre, kung uwi ka ng January, tapos babalik ka, uwi ka na naman, siyempre, alam ko naman ang gastusin pag tungkol sa mga ganyan. Alam niyo po, kung sa gastusin, dapat nasa yan. Kailangan tingnan natin kung kaya. Pero kung willing ka talaga na makipag-kiss ng tao at may plano kang mabuti, kayang pong umuwi anytime. Kasi minsan po 3 times ako nauwi sa Pilipinas. Ganun po ang namin dito. Maliban na, Chinese New Year, ganyan. Pwedeng umuwi, pero 9 na araw lang ang bakasyon namin. Ganun. DJ, andyan pa ba? Ewan ko. Nawala na si DJ, tulog na. Wala. Hindi, kinupan lang siguro ni DJ yung oras natin na kon. Kaya nga, pag halimbawa naman na kasi uwi talaga dahil may asikasuhin ako sa amin. Kasi ako ang panganay sa aming magkakapatid. 5 kami, pero patay na yung pang-4. Bali, 2 lalaki na lang kami, tapos 2 babae ang naiwan. Yung isa, yung sunod sa akin, nasa Israel. Tapos yung isa naman, ewan ko kung saan banda na dyan sa Pilipinas siya napunta. Hindi niya na kasi walay. Magmula nung galing siya ng Korea, parang walay na siya. Yung may kasama ko naman. Yun ang nakapag-asawa ng taga-Kamiling. Ano pong family? Primero. Okay. Yun ang nakapag-asawa ng Kamiling taga-Kwan, pero naghiwalay sila. May 2 silang anak. 3rd year high school nung nag-asawa sila. Bata pa. Kaya nakaghiwalay kasi mga bata pa. Pero may 2 silang anak. Malalaki na. Kasi ang mga kapatid ko, mas nauna pang nag-asawa kaysa sa akin. Ganon. Kaya, kaso lang, magang tayo nga yung kwan. Kaya, ito, ang kwan ko lang naman, naghanap ako ng makakasama
yung talagang tutuurin. Katulad mo na naghanap din, at saka yung magmamahal din. Kasi mahirap yung nagsasama na yung kasama lang ang hinahanap. Wala namang pagmamahal. Tapos, yung ang mas importante naman yung kasi sasabihin ko lang yung iba, pera ang hanap. Ganon. Lalo na may edad na rin ako. Ganon. Buwan na ho yan. Yung mga pera-pera na pinag-uusapan po na yan. Iba nga po kasi, ang inaano nila yung may mag-ano sa mga anak nila, ganyan, may mag-aalaga sa kanila. Given na po yan. Hindi, kumbaga reality, kumbaga. Ganyan ang reality. Oo, pero, siyempre, na yan. Kaso lang sa atin, wala naman na akong may pamilya na nga. Sarili ko rin. Siyempre, pag halimbawa lang, na ikaw at ako, kanta ho yun mabigyan ng pagkakataon, tayong dalawa lang. Ganon, pag bigyan natin ng oras ang sarili natin, pagpakasaya habang buhay pa tayo hanggang kukunin ni Lord ang buhay natin kasi hindi natin alam. Life is so short na sabi nila sa English, di ba? Kailangan mo po yung life is so short na yun. Kailangan gamitin mo yung buhay mo sa tama. If life is so short, why won't you let me love you before we run out? Talagang ganon. Gamitin mo man ang buhay mo sa tama, gamitin mo man sa hindi. Basta kung sa akin lang ang kapalaran ng tao ay nasa Diyos. Kahit anong gawin mo, kung talagang hanggang doon lang ang wala kang magagawa. Malay niyo po, sir, ay siyempre, hindi natin alam ang nais ng Diyos sa atin. So, ibig sabihin, tignan ho natin kung ano yung magiging ng ating pag-uusap. Pero yun yung nasabi ko po, sir, na ako, willing akong mag-antay kung ano yung bigay ni Lord na tamang tao. Ganon. Kaya sinabi nga ng boss ko dito, sabi niya sa akin, ba't hindi ko nalang mag-asawa ng dito? Sabi ko naman, napakadaling sabihin sa inyo kasi hindi nyo alam yung ng mga Pilipino. Kasi sila, syempre, iba naman yung culture nila, di ho ba? So, sa akin, kung gugustuhin ko po, sa edad ko na ito, makakaano ako, merong wala naman siguro, hindi naman siguro ako pangit. Maganda naman siguro ako sa paningin ng ibang tao. So, sa akin, ang gusto ko lang yung walang masasagasaan. Mahirap po kasi yung mahirap. Kaya kung yung Facebook ko, Rick the Widow, para kung matapos tayo dito, pwede tayong makapag-usap sa Messenger na DJ, i-connect nyo nga po kami, DJ. Turuan nyo po kami kung parang magkaroon ng connection. Kasi hindi ko rin siya ma-search. Baka naka-private po. DJ, tulog na po ba kayo? Sige, connected na po kayo sa isa't isa. Ipagpatuloy po ninyo yung pag-uusap ninyo. Ha? Pwede po ninyo pag-usapan yan. Po, DJ. Pag-usapan po ninyo off cam paano nyo ma-connect yung mga Facebook ninyo. Thank you so much and good luck. Bye-bye. God bless you po. Likewise sa inyo. Bye-bye. Sige po, ma'am. Bye-bye po. Wanted, sweetheart. Wanted, sweetheart.